pang naitalang boksingero na nakaguhit ng pambihira sa kasaysayan at nagtamo ng napakaraming tagumpay maliban sa nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao, ng perlas ng silanganan. Masasabing ang pambansang kamao na ang pinaka-GOAT o greatest of all time kung titingnan ang kanyang makulay na karera at mga natamo sa larangan ng boxing. Ganun pa man, ang argumento sa pagiging pinaka-GOAT ng boxing ay hindi nagtatapos. Pinakauna nandito sa mga naunang maalamat na boksingero na gumuhit ng kasaysayan. Subalit natin munang silyapan ang tinaguri ang People's Champ ng ating henerasyon. Paano nga ba natamo ng pambansang kamao ang kanyang pinakatanyag na record na 8 Division World Champion na lalong nagbigay ningning sa mundo ng boxing? Mga ka-DN, samahan niyo akong himayin ang isang pambihirang record na nagpapatunay sa pambansang kamao na siya ay mas mabangis sa iba pang mga maalamat na boksingero gamit ng kanyang pambihirang talento at pagpupunyagi na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Pacquiao ay nag-umpisang sumabak sa profesional na laban sa edad na 16 noong kalaghatian ng dekada 90. Mga panahong maugong ang pangalang Mike Tyson ng heavyweight division at nooy bagong mukha ng boxing sa non-heavyweight division na si Oscar De La Hoya. Samantala, bukod sa piniking edad na 16, kinailangan din niyang dayain ng kanyang timbang. Makapasok lamang sa laban sa programang Blow by Blow ng PTV4 na naging daan ng kanyang unti-unting pagsikat sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Dahil sa kanyang halos sunod-sunod na knockout na panalo, popular sa mga banyagang kalaban, ang pangalang Pacquiao ay agad tumatak sa karamihan. Ang mapatumba ang kalaban sa kanyang bawat laban ay siyang laging inaasahan na kung iisipin na ang batang Manny Pacquiao ay agad nakapagbibigay aliw sa mga kapwa Pilipino. Dalawang uppercut by Manny Pacquiao in the first round. PBM's rated number 1 flyweight. Philippines rated number 1 flyweight. He was born and raised in General Santos City. Manny Pacquiao. And hand speed. Yes. Coming from Manny Pacquiao. A series of blows. A nice flurry by Manny Pacquiao. Sa kanyang murang edad na 19, agad niyang nasungkit ang unang titulo bilang world champion sa dibisyon ng flyweight laban sa tayo na kampiyon ng WBC na si Chatchay Sasakul. Kasabay ng pag-usad ng kanyang edad, ganoon din sa di mapigilang paglaki ng kanyang katawan. Ang dating hirap magdagdag ng timbang na Manny Pacquiao ay hirap naman magbawas dahilan upang mabawi sa kanya ang WBC flyweight belt. Sa kabila ng dehydration sa agarang pagbabawas ng timbang, ang batang kampiyon na may natitirang titulong lineal champion ay patuloy na hinarap ang Thai na katunggali na si Medgoan Singsurat na nagbigay sa kanya ng pangalawang talo sa knockout na kalagayan na pumapareho sa kanyang unang talo sa kamay ng kapwa Pilipino na si Rustico Torre Campo na sa kadahilan ng pagpupursiging lumaban kahit sa kapos sa timbang. Sa partidang paggamit ng mas mabigat na gloves, mapunan lang ang kanyang mas mababang timbang. Subalit nakatatak na marahil sa future champ ang di pagsuko sa laban at muling pagbangon na may mas malakas na pagbawi sa mga susunod na laban. At makalipas ang 3 buwan mula sa pangalawang talo, ang dating kampiyon na nagmula sa flyweight division ay muling lumaban, ngunit sa mas mataas na timbang ng dibisyon ng super bantamweight.
sa paghahangad ng mas magandang oportunidad ay sa kadahilan ng wala nang maitapat sa may pambihirang lakas ng kamao. Minabuti nilang magpunta ng Amerika at doon napabilib ng 22 anyos ang Amerikanong boxing trainer na si Freddie Roach. So one day Manny Pacquiao walked through that door right there, and I was doing mitts with somebody else in the ring, and he asked me, he's like, "Hey, you're good in the mitts. Can we do some rounds?" I said, "Yeah, sure." So he came up, and after one round, I went to my people. I said, "Wow, this guy can fucking fight." And then he went to his manager. He says, "We have a new trainer." After one round, it was. I'm so happy I built this gym, because without this, Pacquiao and I would have never met. So it was the greatest day of my life. Noong June 23, 2001, agad siyang isinabak sa veteranong kampiyon ng IBF, super bantamweight na si Lelo Ledwaba. Dito'y pinatunayan pa niya lalong siya pambihirang boksingero na sa kabila ng napakaikling 2 linggong pag-iensayo, nakuha niyang maipanalo ang bawat round at mapabagsak ang kalaban. Matagumpay niyang naidepensa ng 4 na beses ang kanyang titulo sa mga knockout na panalo. Noong Nobyembre 2003, napamangha ang boxing fans ng kanyang bangis sa ibabaw ng ring nang ma-knockout niya ang isa sa mga kinikilalang pinakamagagaling na boksingero ng panahong yaon. A superstar emerges in San Antonio. Dahil sa kanyang pagkakapanalo sa di-kalibreng Mexicano, naitala niya ang record na pinakaunang Asyanong boksingero sa kasaysayan na naging kampiyon sa 3 dibisyon. Dito nabura niya ang record ng kapwa Pilipino si Dodi Boy Peñalosa na pinakaunang Asyanong boksingero na naging kampiyon sa 2 dibisyon. Kasunod ito'y hinamon ni Pacquiao ang nooy isa ring Mexicanong sumisikat pa lamang na si Juan Manuel Marquez. Isang mas eksplosibong bakbakan ang natunghayan ng lahat na umabot hanggang 12 rounds. Subalit ang labanang ito ay naging kontrobersyal sa tablang desisyon ng isang hurado. Patuloy niyang dinipensahan ang kanyang titulo sa ikalawang pagkakataon sa knockout na panalo na ginanap sa bansang Sinilangan. Sa mga pagkakataong ito, wala nang maitapat pa kay Pacquiao at maging si Barrera ay umakyat na sa mas mataas na dibisyon na may bagong titulo na WBC ng Super Featherweight na nakuha niya sa mahigpit niyang katunggali na si Morales. Makalipas ang 3 buwan, ang 3-weight division aka Pacman ay muling umakyat ng mas mataas na dibisyon sa ika-4 na pagkakataon para harapin ang naiwala ng titulo na si Morales. Sa mga panahong iyon, si Pacquiao at Morales ay magkalibel sa estado bilang kampiyon ng 3 dibisyon. Ito ang kanilang unang paghaharap para sa bakanting titulo na WBC International ng Super Featherweight Division. Ngunit naging mailap ang tagumpay kay Pacman sa mga sandaling iyon. Right hand by Pacquiao. Right hook. Stuns Velasquez. Pacquiao trying to finish it. Got 40 seconds to get it done. One of the most vicious finishers in the sport. The increasing accuracy of Pacquiao's shots making a difference, and Velasquez goes to his knee as the round comes to a close. Sa makasunod na 6 na buwan, naipanalo ni Pacquiao ang nabakanting titulong WBC International, samantalang natalo naman sa laban si Morales sa mas mataas na dibisyon ng lightweight. At sa mga sumunod na 4 na buwan, si Pacquiao at Morales ay muli nagharap para sa rematch sa kanilang unang laban. Sa mga pagkakataong ito'y mahigpit na pinag-aralan ni Pacquiao ang kanyang kalaban at kanyang pinagsanayan ng kaliwat kanang pag-atake. Dito'y matagumpay niyang naipalasap kay Morales ang unang knockout na pagkatalo sa kanyang karera sa boxing at maging sa kanilang ikatlong laban na umabot lamang ng 3 rounds. Noong October 2007, nakaharap muli ni Pacquiao ang naiwalang titulong si Barrera bilang rematch sa kanilang unang laban. Muli niyang matagumpay na naidepensa ang kanyang regional title na WBC International sa ika-5 pagkakataon. Regional title na kanyang nakamit at patuloy na dinipensahan sa loob ng 3 taon na kung saan kanyang nakaharap at nagapi ang 5 Mexicanong boksingero sa 6 na mga eksplosibong mga laban. At dumating na nga ang isang pagkakataon na world title match. Ang bakbakang Pacquiao at Marquez na muling lumikha ng sagupaang nagliliyab sa ibabaw ng ring sa pangalawang pagkakataon.
tanging pagbagsak sa Luna, Marquez ang nagpabago sa desisyon ng mga hurado na pumabor kay Pacquiao. At sa pagkakapanalo niya dito, naitala niya muli sa kasaysayan ang pinakaunang Asyanong boksingero na naging world champion sa 4 na dibisyon. Dito niya rin pinatunayan na siya ang pinakaangat sa lahat ng boksingero ng featherweight division. Ang madumina ang 3 Mexicanong boksingero na kinilalang mababangis sa mga panahong iyon. The speed and skill of Manny Pacquiao is amazing to behold. How many more? Down he goes, and Dracula stops the fight. Welcome to the lightweight division. Pound for pound, the best fighter in the world, the pride of General Santos City, Philippines, moving up to the welterweight division. Here is Manny Pac-Man Pacquiao. Cause this is what I live for. I never quit, no, no, this is what I live for. I take another swing, so I never miss, no, no, this is what I live for. It's time to kiss the ring, oh, I'm trying to get cold. Cause this is what I live for. This is what I live for. I never quit, no, no, this is what I live for. Sa kaparehong taon ng 2009, isa na namang kakaibang Manny Pacquiao ang nasaksihan sa ibabaw ng ring nang siya'y muling umakyat ng dibisyon sa welterweight sa ikalawang pagkakataon. Dito inakala ng maraming boxing fans na ang kanyang katunggaling kampyon ng WBO na siguro ang tatapos sa kanyang karera. Subalit pinatunayan niyang siya'y kakaibang mandirigma nang maipanalo niya ang laban bilang knockout sa mas malaki at mas matangkad na Puerto Rican na si Miguel Cotto. Dito'y nalagpasan niya ang naitala ng maalamat na si De La Hoya bilang kampyon sa ika-6 na dibisyon. Nag-umpisa siyang kilalaning isa sa mga pinakadakilang boksingero sa kasaysayan bilang pinakaunang boksingerong naging kampyon sa 7 dibisyon. Where is Manny Pacquiao as of tonight, pound for pound? He's gone all the way up 7 divisions, winning 7 titles. Something only done in respect to the number of divisions. I have Armstrong number 2 all time. So you've got to give Pacquiao a high place in the pantheon. Right. That's very high praise. From Sarangani Province, Philippines, the 7-time champion of the world, Manny Margarito tries to press the action. Pacquiao hits him flush with a big left hand, and then flurries and backs Margarito off again. Margarito's saying that Pacquiao's not hurting him, his face is telling a different story. That's a display of boxing skill, power, everything. Unbelievable. He's rearranging Margarito's face, and it may never look the same. Pinatunayan palalo ni Pacquiao na siya'y imposible sa pagbasad sa sarili niyang record. Ito ang ika-8 dibisyon ng pambansang kamao na lumikha ng kasaysayan. Ang napakalayong agwat ng pambansang kamao bilang nag-iisang 8 division world champion ay nagpapatunay na siya'y angat sa antas ng abilidad at talento sa larangan ng boxing. Talento at abilidad na kumakata ng kasaysayan, pagpupunyaging patuloy na gumuguhit ng pambihira na nagbibigay inspirasyon at ningning sa mundo ng boxing. Here is a legend of boxing, an icon of the sport and the future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's only 8 division world